Isa sa mga pinagkakitaan namin dito sa aming isla ay ang pagkukupra. Pero bago pa man maging pera ang niyog na iyong inaakyat, ay dumaan mo na ito ng proseso bago ito maging pera. Ito'y patutuyuin gamit ang ating kupra dryer na ang panggatong ay kahoy at palapa ng niyog. Ito'y sisindihan at ang init ng apoy na pinanggalingan nito ay siya ring nagpapatuyo ng ating kupra. Ito ang tinatawag na kupra dryer, landahan, ganggangan o tapahan. Mula sa ating mga panggatong, ang init ay umaakyat dito sa ating heating area. Dahan-dahang nagpapatuyo sa ating mga kupra. Kailangan ang panggatong ay dahan-dahan lang para maiwasan ang pagkasunog ng ating kupra. Mayroon din tayong nakukuliktang bao at ito rin ay ating binibinta kapag mayroong mamimili. Ngayon ang presyo ng bao ay 4 pesos bawat kilo. May maliit din tayong bodega at dito natin tinatambak kung meron na tayong natutuyong kupra. Pero bago ang lahat, bago natin maisalang ang mga niyog sa kupra dryer, ay dumaan muna ito sa mga proseso. Mula sa puno ng niyog ay inakyat ito ng isang tao. Ito ang tinatawag nilang co-pilot. Buhis-buhay ang trabahong ito at marami na ring nadidisgrasya. Mula sa dulo ng niyog ay hina-harvest nila ang pwede nang kuprahin. Pagkatapos ng pag-harvest ay agad din itong iipunin. At dito ay uumpisahan naman ang pagbubunot. Yung tinatanggalan ng palapa at ang matitira na lamang ay ang bao at ang laman ng niyog. Sa tingin ko nung una ay mukhang madali lang ang ginagawa nila. At nang sinubukan ko na ay ang hirap pala, nahirapan akong matapos ang isang piraso. Hindi na ako nagdalawang isip huminto para mapabilis ang kanilang ginagawa. Atong ihatag ni Michael, mga kapranchard, kay di pwedeng ako. May dalawang pamaraan ang pagbibilad ng kupra. Sa mga may mga niyugan at wala naman silang landahan, ay ibinibilad nila ito sa sinag ng araw. Kapag meron ka namang landahan, basta't may mga panggatong na kahoy at palapa, ay pwede ka nang magluto sa kupra dryer. Pagkatapos maluto ang niyog galing sa ating kupra dryer, ay agad din itong tinatanggal mula sa kanyang bao. Ang bao ay hindi rin nasasayang kasi may bumibili din ito. Marami ang nakakita ng ating pagkukupra at sa ating landahan sa ating kupra dryer. Marami ang nag-request, makakuha sila ng idea kung paano ito ginagawa, kung ano ang mga sukat meron ang ating kuprahan o dryer. At ngayon ay aking ipapakita uli ang aming kupra dryer o landahan, tapahan o ganggangan. Kaya samahan nyo akong magsukat sa aking kupra dryer. Upo. Wala kita pag siya, usar kasi siya. Igo. Kita pat. Kulatan. Terus kita apa HP terminal? Sekarang mga isla kay mahal butas ra. Banglaw may mahal yo. Okay mga kaibigan. Dako na kayo. Ayaw na kayo di makita niya do. Banglaw na kanang kay bigyan mo. Dahil busyo. Ang mga case ito.
Ngayon mga ka-Frontier, susukatin natin yung ating sigaan at saka yung landahan natin. Sukatin natin ngayon. Ito muna. Kasama ko si Norman, ang pinsan ko. Hello ka-Frontier, magandang hapon. Ngayon, sukatin natin. Diyan sa dulo bro. Ilan dyan? Dito ay 62 inches. Kibali, ilang pep? 62 inches. Inches na lang para makakuan. Tapos dito banda, para makita nyo mga ka-Frontier, ito yung mga sukat natin. 71 inches. Pero depende pa rin yan sa inyo mga ka-Frontier kung anong gusto nyong, gaano kalaki ang gusto nyong gagawin. Tapos dito sa ilalim niya ay 60 inches. Tapos puntahan natin sa baba. Galing dito sa butas mga ka-Frontier, nagsukat tayo ng 41 inches. Tapos yung sukat natin dito, dalawang drum yan, dalawang drum papunta sa loob. Ang ginawa nating hulmahan ay drum. Nilagay natin yung drum na bakal dito, tapos binuhusan ng simento, at yun na ang nagiging culvert na siya, nagiging butas na. Dito tayo magsindi ng apoy, sindi ng kahoy para pampaluto sa ating kupra. Okay, dito naman tayo sa taas. Ngayon ay susukatin naman natin ang laki ng dangkahan natin, landahan, dangkahan o patuyuan ng kupra. Ayan. Galing dyan. Ay, galing dito sa dulo. Yan sa dulo. Tingnan natin kung ilan gaano kalaki. Meron tayong 140, mga 139 inches. 139 inches by, papunta naman dito 139 by 100 139 by 100 ang. Tapos ang kapal naman ng ang lalim naman ng kuha natin ay 13 inches. Ginawa natin. Yan ang sukat ng landahan natin, dangkahan, kupra dryer mga ka-Frontier. Ito po ay open lang at maganda magpaiga ng kupra dito. Ito po yung open po para sa parintahan, pinaparintahan pa rin namin ito kung may gustong maglanda, dryer. Papasalamat ako sa pinsan ko mga ka-Frontier kasi dumating siya at siya ang nag-video sa atin. At may taga-video natin. Ito naman yung bagol. Mga bagol. Nabenta na rin itong bagol galing sa bagol buyer ni. Ito yung sila yung mga bagol buyer natin mga ka-Frontier. Binibili na yung mga bagol natin. Para saan man eh? Para saan tong bagol dong? Para bakal, para palutuan, pangluto. Panggatong ng gawa ng bakal. Paggawa ng sundang. Itak, para panggatong mga ka-Frontier. Para sa paggawa ng itak.
Tapos ngayon naman ay sukatin natin yung kapal galing sa sindihan ng apoy dito papunta dito kung gaano kalayo para safety ang langkahan natin, hindi masusunog. 54 inches ang haba, mga distansya mga kapransya sa apoy at sa papunta sa landahan. Ayun lang po mga kapransya ang sukat ng ating landahan. Maraming salamat po. Ingat po kayo lagi. God bless. Bye-bye. Kahit mga mag-abroad mo na.